mo, ang sarap ng hangin. So, masarap talaga pumunta sa mga matataas na lugar. Pero, kung gaano kataas yung lugar, huwag ka ring maging mapagmataas na tao. So, may share akong kwento, no? So, kwento to ng isang tricycle driver. Na kung saan, yung tricycle driver na yon, mapagpakumbaba siyang tao. Pero, kung mapapansin ninyo, yung tricycle driver na yon, may kapansanan siya. Anong kapansanan? Anong kapansanan? Bali, cross eyes, dalawa yung paningin, no? Oh, okay. Tapos, yung time na namasada siya ng tricycle niya, merong manggaganchong sumakay. Oh. Sabi niyang, manggagancho, pasakay kuya, papunta dun sa may isang kanto. Tapos, nung Parang nakarating na sa mapaplanoin yung kanto, manggagancho nakarating na sa kanto, nakita ng pasahero na manggagancho, yung tricycle driver na duling yung mata. So nakaisip siya ng panggagancho. Sabi niya, kuya, manong driver, magkano yung bayad ng pamasahe? Sabi ng tricycle driver, 4 pesos. Sabi nung pasahero, sa isip niya, duling to paano kung babayaran ko lang ng 2 pesos para yung tingin niya sa pera, kasi dalawa yung paningin niya, 4 pesos. Ano? Nakaisip na ng panggagancho. Binayaran ng 2 pesos yung driver na duling. Nung pababa na yung taong yon na manggagancho, yung pasahero, sabi ng driver, kulang yung pamasahe mo. Bakit? Sabi ng nalaman pa? Umalma yung yung pasahero. Nalaman ko ng duling. Sabi mo 4 yung pamasahe. Sabi nung tricycle driver, oo nga 4. O tingnan mo ilan yung pera mo. Sabi nung tricycle driver, 4 nga. Sabi nung pasahero, di tama yung ko, bayad kasi 4. Sabi ng driver, mali pa rin. Sabi ng pasahero, bakit naman? Dapat 8. Sabi nung pasahero, bakit? Kasi dalawa ka rin. So, yung lesson doon, guys. So, kahit ano yung advantage mo sa isang bagay, huwag ka pa rin manluloko ng kapwa mo. At doon naman sa may mga kapansanan, huwag kayong mag-isip na kayo yung dihado sa buhay. Isipin nyo rin kung ano yung advantage nyo. Yun! So, yun. Kwento ng mapagmataas, manggagancho, at kwento rin ng isang taong marangal yung kinabubuhay. Yun. Utulit nyo nung napansin ko tong pinatatayuan natin, naalala ko yung lulo. Ano mang lulo mo? Kasi yung lulo ko dito, nagtanim ng kamuting kahoy. Gandang kamuting kahoy mo ata. Lulo mo Napakagaling pa ng ibang bansa yun Galing Qatar. Ay, imported! Oo. Pag hinuho kayo, nagagamit ng bako. Grabe naman yan. Grabe yung tanim ng lulo mo Walang nakakatalo sa lulo ko rito, mga tanim. Yung lolo ko naman, hindi yun nagtatanim. Nung pumunta yun dito, bata pa kami nun, sinundan namin yung lolo namin. Sabi namin, asan na yung lolo namin? Biglang nawala nang pumunta dito. Sabi namin, kakaiba namin yung lolo, parang may samaligno yung lolo namin. Ibang klase Yung nawala yung lolo namin, hindi na nahanap. Tinanong namin yung lola namin. Sabi namin, bakit nawala yung lolo namin? Sabi ng lola mo, may power kasi yung lolo mo. Sabi namin, ano ba yung pangalan ng lolo ko? Ano yung power ng lolo ko? Sabi ng lola namin, kasi yung lolo mo, super lolo yun. Pumutok yun sa taas. Kaya biglang nawala. Kaya ngayon, hanggang ngayon, pagka nakakita ko ng super lolo, yun yung iniisip ko na lolo ko rin. Ay, pala mas matindi palang lolo nito sa lolo mo Pumuputok kisa sa kamuting kahoy. Huwag mo sabihin, wala kang lulo. May lulo din ako. Ano ba ng lulo mo? Lumululo. Doon, pag Bisaya ka, yung sinabi, hindi na namin ulitin kung taga Bisaya ka, ano yung meaning nun? Comment down below. Comment down below kung anong meaning nun. And subscribe to this channel. Lolo. Yun. Yun lang.